balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ
Metro at Mega Manila. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules. At ngayon ay September 3, 2025 at oras na po nating programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapon sa oras yatid namin sa inyong mabalita sa ating bansa at sa ibang dagat. Ngayon din po pagtalakay natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung mga tagapagbalita ko po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantani Paragire. Dumako na tayo sa ating mga headlines sa ating balitang pambansa. 20 barko ng China binakuran BRP Sierra Madre. Todo balita. Lisensya ng contractors ng Ghost Projects babawiin ng DPWH. Todo balita. Remulla pinamamadali ang kaso sa ombudsman. Todo balita. Bilang ng aksidente sa motorsiklo tumaas. Todo balita. Balita sa ibayong dagat, Houthi, sinalakay mga opisina ng UN sa Yemen, 11 empleyado dinakip. Todo balita. Sa balitang lokal, mga kabataan sa Kalasyaw hinuhubog na maging leader. Todo balita. Mga puno na balakid sa kalsada matatanggal na sa bayan ng Bayangbang. Todo balita. LTO plate distribution caravan ng LTO Dagupan tuloy-tuloy gaganapin sa Robinsons, Pangasinan. Todo balita. Mga ilog ng Tarlac nagdulot ng baha sa Bayangbang. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, bagong team papasok sa PBA Pure Blends papalit sa Northport. Todo balita. At ngayon sa detalye natin mga balita. Patuloy pa rin ang presensya ng mga barko ng China sa bisinidad ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa isinagawang press briefing sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na aabot sa 20 mga barko ng China ang nasa palibot ng BRP Sierra Madre base sa kanilang obserbasyon. Na-monitor umano ang mga ito simula nitong ikatlong linggo ng Agosto, dagdag pa ni Trinidad. Pero sa kabila nito, wala pa umanong adjustment na ipatutupad ang AFP hinggil sa sitwasyon. Samantala, Hulyo pa umano ang naging huling regular rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre. Nakikipag-ugnayan pa rin ang Navy sa Western Command sa kung kailan ang susunod na RORE o rotation o regular rotation and resupply mission. Ikinukonsidera ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang tuluyang pagbawi sa lisensya ng mga kontratistang sangkot sa ghost projects. Ayon kay Dizon, tama ang ilang miyembro ng media na nagsabi na hindi lang dapat perpetual disqualification ang ipataw sa mga kontratista ng ghost projects at sa halip ay dapat bawian na ng lisensya ang mga ito. Dagdag pa niya, nasanay naman na siyang mag-revoke ng lisensyas ng mapasaway na driver nung kalihim siya ng DOTR, kaya't ngayong nasa DPWH na siya, ay lisensya naman ng mga kontratista ang babawiin niya. Una nang sinabi ni Dizon na ang mga kontratista sa likod ng ghost projects at substandard infrastructure works ay mahaharap sa otomatikong lifetime ban sa government programs. Isiniwalat ni Senator Panfilo Ping Lacson na umaabot sa 500 flood control project ang nagkakahalaga
na nagkakahalaga na higit na 50 billion ang may magkaparehong alokasyon sa panukalang 6.793 trilyong National Expenditure Program para sa 2026. Sa briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC nitong Martes, September 2, sinabi ni Lacson na nakita niya sa 2026 NEP ang 373 budget entries para sa flood mitigation projects sa Metro Manila at Central Luzon na parehong pinondohan ng 100 million. May mga budget entries din na magkakaparehong alokasyon sa 75 million, 120 million at 150 million. Suspetsa ni Lacson nilang miyembro ng Kamara de Representantes na nakipagsabuatan sa Department of Public Works and Highways upang maisingit ang kanilang mga proyekto sa preparasyon ng NEP. Nangako naman si Budget Secretary Amena Pangandaman na agad siya makikipag-usap kay Public Works Secretary Vince Dizon upang burahin ang mga infrastructure projects na may kaparehong alokasyon. Nagkainitan sina House Deputy Speaker Janet Garin at Sagip Party List Representative Paulo Henry Marcoleta sa pagdinig ng House Infrastructure Committee kaugnay ng Ghost Flood Control Projects. Ito'y matapos tangkaing pigilan ni Marcoleta si Garin sa mga katanungan ng Lady Solon dahil inuulit lamang umano nito ang matanong ni Caloocan City Representative Edgar Erice kay dating DPWH Secretary Manuel Bunuan hinggil sa nasabing issue. Bunga nito ay nainis si Garin at na-question si Marcoleta kung may problema ba ito at baka natatakot sa kanyang mga katanungan. Tinugon naman ni Marcoleta na walaan niya siyang kinatatakutan at kasunod nito ay hindi na lamang ito nagsalita. Maging si Garin at Navotas City Representative Tiangco ay medyo nagkapikunan din matapos na mag-interpellate ang kongresista, ang Lady Solon, sa pagtatanong ng huli. Kaugnay nito, nirekomenda naman ni Tiangco sa mega panel na ipatawag na sa lalong madaling panahon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong para isiwalat sa Infra Committee kung sino-sinong mambabatas ang sabit sa ghost projects para magkaalaman na. Samantala, magsusumiti si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ng mosyon upang maresolba ang mga nakabimbing reklamo na inihain ni Senator Amy Marcos sa Ombudsman kaugnay ng pag-aresto at paglilipat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. I'll be filing a motion to resolve it, asa pahayag ni Remulla sa isang panayam matapos ang kanyang Judicial and Bar Council interview para sa posisyon ng Ombudsman. Ipinatanggol ni Remulla ang pag-aresto at paglilipat kay Duterte sa The Hague na anya isinagawa upang mapanatili ang katatagan ng bansa at maiwasan ang anumang karahasan o hindi ka nais-nais na pangyayari. Si Remulla kinasuhan ni Senator Marcos ng usurpation of judicial functions sa ilalim ng Article 241 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at grave misconduct. Samantala, inihayag ng PNP Highway Patrol Group at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na tumaas ang bilang ng mga nasawi dahil sa aksidente sa motorsiklo. Nasa 36% sa road crashes ay sangkot ang motorsiklo noong 2023. Mas mataas ito ng 29% kumpara noong 2017. Sa Metro Manila, 76% ng fatal collisions noong nakaraang taon ay dahil sa motorsiklo. Ayon naman sa Department of Health, 2 katao ang average na bilang ng namamatay kada araw dahil sa motorsiklo. Dahil dito, nananawagan ang transport safety advocates na magpatupad ng agarang systemic reforms sa Philippine roads. Suportado naman ni LV Medina, spokesperson ng National Coalition for Safe Philippines, ang panukalang National Motorcycle Safety and Training Program na isinusulong ng DOTR at LTO. Kinwestiyon ng public interest lawyer at political blogger na si Attorney Jesus Falsis ang yaman ngayon ng actress at fashion icon na si Heart Evangelista sa gitna ng mga isyong kinasasangkutan ng kanyang asawang si Senate President Francis Chis Escudero. Sa isang panayam, sinabi ni Falsis na hindi ganong kalaki ang yaman ni Heart noong kasagsagan pa ng kanyang showbiz career bago naging asawa ni Escudero. Mas naging questionable umano ang biglang pag-angat ng lifestyle ni Heart
dahil sa pagkakasangkot ni Escudero sa kaibigang kontraktor na kabilang sa 15 tumiba sa flood control project ng gobyerno mula 2022 hanggang 2025. Tumanggap si Escudero ng 30 milyong donasyon mula kay Lawrence Lubiano, ang presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated para sa 2022 senatorial elections. Pinaalalahanan naman ng International Criminal Court o ICC Vice President Sara Duterte na huwag isapubliko ang detalye ng pagbisita niya sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention facility ng The Hague sa Netherlands. Dahil dito hindi na umano maaari pang magsalita at magkwento si VP Sara hinggil sa lagay ng ama at mga napag-usapan nila nito. Matatandaang sa mga nakalipas na pagbisita ni Vice President Sara sa kanyang ama ay nagsilbi siyang tagapagsalita nito. Ipinapaabot din niya ang mga saloobin at mensahe ng ama sa kanilang mga taga-suporta. Gayunman sa kanyang muling pagbisita sa dating Pangulo, kamakalawa, pinaalalahanan umano ng detention unit si VP Sara hinggil sa kanilang polisiya laban sa pagsasapubliko ng mensahe mula sa mga detainees. Dumako naman tayo sa ating mga balita sa ibayong dagat. Sinalakay ng rebelding Houthi ang mga tanggapan ng United Nations sa Sana'a, Yemen noong Lunes at dinakip ang 11 empleyado nito. Kabilang sa mga sinugod na mga rebeldeng opisina ng World Food Program o WFP, World Health Organization at United Nations International Children's Emergency Fund. Kinumpirma ni UN Secretary General Antonio Guterres na bukod sa pagkulong sa 11 empleyado, tinangay din ng mga rebelde ang kanilang mga kagamitan. Nangyari ang pagsalakay ilang araw matapos ang Israeli airstrike na pumatay kay Houthi Prime Minister Ahmed al-Rahawi at 5 pang ministro. Kapatuloy din ang tensyon sa rehiyon dahil sa pag-atake ng Houthi sa Israel at mga barko sa Red Sea. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal sa bayan ng Kalasyaw sa gitna ng hapon sa mga batang henerasyon na maging pag-asa ng bayan. Matagumpay na inilunsad ng lokal na pamahalaan ang Leadership, Empowerment, Advocacy and Development o LEAD. Sa tulong nito, binibigyan ang mga kabataan ng malawak na kaalaman pagdating sa leadership, personality development at skills training. Ito ay para matupad ang layunin na maaga pa lang ay mahubog na ang kanilang personalidad para maging susunod na leader ng bayan ng Kalasyaw. Nagbigay ng mensahe si Mayor Patrick Agustin Karamat para bigyan ng inspirasyon ang kabataan na gamitin ang kanya-kanya nilang kakayahan para maging ehemplo ng magandang pagbabago saan mang larangan sila mapunta. Galing ang mga kabataang nakilahok sa Kalasyaw Comprehensive National High School, Duyong Malabago National High School at Buod National High School. Inorganisa naman ang lead ng Kalasyaw LGO at Local Youth Development Council. Noong nakalipas na Sabado, nakipag-ugnayan ng LGU Bayambang sa pamamagitan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Department of Public Works and Highways District 4 sa Santa Barbara, Pangasinan at Department of Environment and Natural Resources sa Bunuan, Dagupan City sa utos ni Mayor Nina Kiambao. Personal na dinala ni LDRM Officer Jean Uy ang sulat at pinangunahan ng pagkikipag-ugnayan sa mga nabanggit na kagawaran upang maumpisahan ang pagtanggal sa mapuno sa kahabaan ng Bayambang, Basista Bayambang, Kamiling at Bayambang Malasiki Roads na sadyang mga balakid sa nasabing mga daan at nagdudulot ng kapahamakan sa mga motorista. Ang mga naturang puno ay napag-iwanan ng DPWH na magsagawa ng pagpapalawak ng kalsada noong mga nagdaang taon. Layunin ng hakbang na ito ang kaligtasan ng mga manlalakbay sa mga pangunahing kalsada sa bayan. Naisusulat na may 3 taon na ang nakipag-ugnayan ng LGU sa mga nasabing ahensya dala-dalang nasabing layunin. Patuloy na makikipag-ugnayan sa tatlong ahensya ang MDRMO upang masiguro na ligtas at maayos na daloy ng transportasyon para sa lahat sa bayan ng Bayambang. Ginanap noong Lunes, September 1, ang Universal Healthcare Stakeholder Strategic Planning and Implementation. Tiniyak ni Governor Ramon Gico III na mas paiigtingin pa ng pamahalaang panlalawigan ang serbisyong pangkalusugan sa buong Pangasinan sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga ospital at pagpapatupad ng mas matatag na healthcare network.
Sa kanyang mensahe, tiniyak niya na ang pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya para mapabilis ang pagpapatayo ng mga ospital. Target din ng pamahalaang palalawigan na palakasin ang ugnayan ng 14 na government hospital sa pamamagitan ng Unified Database Ecosystem at paggamit ng electronic medical records. Inihayag din ni Governor Gico ang ilang inisyatiba ng pamahalaang palalawigan kagaya ng procurement ng mga mammogram machines, pagtatayo ng prosthesis center at libreng animal bite treatment sa mga ospital. Tinilakay din sa nasabing okasyon ang PhilHealth Yakap o dating tinatawag na Konsulta Benefit Package na suportado ng gobernador. Samantala, maga pa lamang nitong Martes ay o September 2 ay dagsana mga municipal scholars kasama kanilang mga magulang sa 3rd floor Mangaldan Municipal Hall upang tanggapin ang kanilang unang stipend para sa school year 2025-2026. Ipinabot ni Samuel Soriano, ang Community Affairs Office Designate, ang pagbati at paalala sa mga bagong scholar na pagbutihin ang kanilang pag-aaral bilang puhunan para sa mas maayos na kinabukasan. Sa tala ng Municipal Scholarship Committee, umabot sa 266 college students ang nakatanggap ng TIG 2,000 na may kabuang halaga ng 532,000 pesos, samantalang 600 high school students naman na nabigyan ng TIG 1,200 na may kabuang 720,000. Sa bayan ng Lingayen, naglabas ng panawagan ang Lingayen Menro Office o Municipal Environment Office. Ito ay para sa lahat ng punong barangay, mga barangay committee chair on environment and solid waste management, kasama ang barangay secretary, waste collection team, commercial establishments and industries, institution o sa mga tanggapan at sa lahat ng mga residente ng nasabing bayan. Ipinaalam ng Lingayen Menro na simula pa nung nakaraang linggo ay nagkakaroon na ng clearing operation ang waste disposal facility na kanilang pinagdadalhan ng kanilang basura. Ito yung nasa Urdaneta City dahil sa dami na rin ng mga truck mula sa iba't ibang bayan ng Pangasinan at maging labas ng lalawigan, kaya nagkakaroon ng antala at sadyang mabagal ang pagdiskarga ng basura sa nasabing pasilidad sa Urdaneta. Kaya muli nananawagan ang Lingayen Menro sa kanilang mga kababayan na makibahagi at ipakita ang malasakit at kooperasyon upang matugunan ang kinakaharap na sitwasyon. Kasama na dito sa pagtugon ay ang waste segregation, ang residual o walang pakinabang na lang tulad ng mga maruruming papel at plastic ang dadalhin sa Central MRF. Sa bayan pa rin ng Mangaldan, nakikisan lokal na pamahalaan ng Mangaldan sa buong mundo sa paggunita ng National Suicide Awareness and Prevention Month ngayong buwan ng Setyembre bilang tugon sa lumalaking pangangailangan ng mga kabaluyan para sa serbisyong pangkalusugan sa pag-iisip. Itinalaga ni Mayor Bona si Dr. Jennifer Espino, isang resident psychiatrist noong 2024 upang magbigay ng libreng counseling at consultation. Maaring magpa-schedule ng appointment sa pamamagitan ni Jasper Credo Abrugar, Nurse 2 at Mental Health Focal Person ng Municipal Health Office, at personal lamang daw na sumadya sa Rural Health Unit, Poblasyon Mangaldan, o maaari ring tumawag o mag-text sa 075-50-3839 o 523-3641 o 0920-982-81115. Patuloy naman ang ginagawang plate distribution caravan ng LTO Dagupan. Simula ngayong araw hanggang 6 ay meron silang schedule sa Lingkod Pinoy Center sa Robinsons, Pangasinan. Ayon kay Mr. Romel Dawaton ng LTO Dagupan, bukod sa September 3 hanggang 6 na schedule, meron din silang naka-schedule na LTO plate distribution caravan sa nasabing mall sa Robinsons, Pangasinan sa September 20, September 13, 20 at 27. Lahat ng schedule ay mag-uumpisa ng 10 o'clock ng morning hanggang alas 4 ng hapon. Ito ay para sa mga motorsiklo na rehistrado mula 2017 pababa o mula 2024. Kasama sa serbisyo ay replacement ng 7 character plate numbers sa updated na 6 character plate numbers at iba pa. Pinapayuhan ang mga pupunta sa nasabing
distribution caravan na dalhin ang kanilang ORCR mga original of photocopy. Noong nakalipas na Lunes, nakipagpulong ang LGU Bayambang kay Congresswoman Rachel Arenas upang presentama na nasirang dike sa Bayambang, Managos. Ang dike, proteksyon laban sa posibleng baha na dulot ng ilog Sawat na nanggagaling sa bayan ng Kamiling sa probinsya ng Tarlac. Ang pakikipag-ugnayan sa kay Congresswoman ay upang matulungan silang may parating sa makinaukulan ng pangatlong rehiyon kung saan ang probinsya ng Tarlac at ang bayan ng Kamiling ay nasasakop. Ang naturang pagkasira ng dike ay nauna nang naipag-alam sa OCD Region 1. Inaasahan ang sabay na pakikipag-ugnayan sa OCD Region 1 at sa 3rd District Representative sa Kongreso ay magdudulot ng mas mabilis na aksyon sa pagsasaayos ng nasirang dike upang maibsan ang tindi ng baha sa hinaharap. Dumako naman tayo sa balitang lokal. Nagkasundo na ang Northport, Batang Pier at Pure Blends Corporation sa isang buyout para sa PBA franchise ng Batang Pier sa halagang 90 million pesos. Inaasahang aaprubahan ito ng PBA board sa kanilang pulong ngayong araw kung saan 2/3 ng boto ng 12-member teams ang kailangan. Sakaling mabigyan ng green light ay maaari nang maging opisyal ang pagbenta ng Northport sa kanilang prangkisa sa Pure Blends bago ang Season 50 PBA Rookie Draft na nakatakda sa linggo sa Mall of Asia Music Hall sa Pasay City. Maaring pumayag na rin ang San Miguel Corporation na papasukin ng Pure Blends sa liga bagamat may pinaiiral na lockout provision kung saan maaaring tutulan ng isang member team ang aplikasyon ng isang direct competitor. Ang nasabing food manufacturing company ay nakabase sa Caloocan City at pagmamayari ni Brian Calantok. Sumanyang kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Niyo po mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantani Paragire. Kantabay natin si Richard Ulanday. DWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nanggagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon?
May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ. Liway Manantan At Susan Yaraw. sa Todo Balita. Okay mga kaibigan, oras po natin ganap na alas 5:34 at welcome po sa kalumbahagi na ating programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po rin siyempre ang inyong pamatagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. At ako naman po si Liway Manantani Paragire. Okay, araw na ngayon ng Miyerkules at pangatlong, ang ganda ng ano, yung araw ngayon, nag-start Monday, nag-start siya ng 1. So, Sakto. yung, yan, ikatlong araw na po ng dapat na, ano, na dapat pag ka-countdown natin sa Pasko. Hindi pa kayo nakagawa ng pag-countdown natin. So, advance Merry Christmas po sa inyo lahat. Ngayon ko lang nalaman na itong buwan na to ay, ano, kasama ang ano itong taka ha, hanapin ko ulit yung kanina. Yung Ngayon ay Tourism Month. hindi, isa pa yon yung kanina, suicide awareness. Okay. Campaign naman ito ng DOH. Oh, kasama to sa ano sa Suicide Awareness Month kasi nga 'di ba itong mga nakalipas na araw kaya nga dinidiscourage din ang media sa paglalabas din ng mga balita ng ano ng mga itong tungkol sa mga suicide kasi parang lumalakas ang loob ng mga iba na ano na mag suicide. Yan kasi merong mga lugar, hindi ko na alam pero bukod doon sa Lingayen, 'di ba, merong street There doon was a na time that before pandemic yun na sunod-sunod sa isang street sa isang Lingayen. isang street sa isang barangay. Oo, pero meron ding hindi ko na maalala kung saan din 'yon na magkakapit bahay din yung ano sa isang hindi naman dito sa Pangasinan. Kaya parang itong problema nga sa ano sa mental health isa ito ngayon sa tinututukan na rin ng ano ng gobyerno at saka di ba kasama na rin maging ang Inner Wheel, kasama rin ang mental health sa advocacy po ng Inner Wheel. Ayan, so yung sinasabi nga lang nila makipag-usap lang palagi kasi yung nararamdaman daw nila ay sobrang kalungkutan. Ayan, sobrang lungkot. Kailangan lang talaga makihalubilo. Pero di ba yung mga ano, meron yung mga kilalang artista, mga sikat na mga artista, mga kilala, mayaman. Sinasabing very jolly. Although nung bandang huli napansin nila na nagiging loner. Nag-iba yung personalidad. Ayan. Pero hindi yun yung hindi yun ating balita ngayon kasi mamaya ipaparinig po natin yung interview natin kay Vice Governor Mark Lambino patungkol pa rin dito sa flood control project dito sa lalawigan ng Pangasinan. Pero naalala ko dito sa Dagupan City muna tayo kasi kahapon yun yung ipinarinig natin na bahagi ng privilege speech ni Councilor Dada Reyna at saka yung kanyang ipinasang sulat kay Vice Mayor para nga tutukan daw para mabigyang upuan nila o pag-usapan din yung mga flood control projects dito sa Dagupan, lalong-lalo na at yun nga tuwing bagyo, high tide o anumang may kinalaman sa tubig, ang Dagupan ay isa sa may pinakamatinding problema dito sa Region 1. Ayan, isa sa mga may pinakamatinding problema sa Region 1. Pero may nakita tayo lumabas na hindi naman pala tinago si Councilor Dada. Meron din naman pala nakafocus sa kanya. Kaya lang hindi niya alam. Ayun, anyari daw sa flood control natin sa Dagupan. Ayun.
Sige, ayan, si Councilor Michael ang Una nandun. na. Oo. Kasi nakita natin na nakapost dun sa page mismo ni Mayor Bilen. Pero ang tinatanong nila ni Councilor Michael, nandun ka ba nung pinag-uusapan namin ang budget ng 2023, 2024, 2025, sabi ganon. Yun nga yun yung kasama ka ba sa nag-file ng kaso? Yun nga yung final nga yung pagpasa nila ng budget. O nasaan na yung flood control kwento? So parang pinupunto doon sa sa napanood kong video, parang ang pinupunto niya rito, pero maganda siguro parinig din natin mamaya kapag matapos natin yung kay Vice Governor. Tapos na? Okay na, ready na? Ay, hindi mo mahanap. Nasa Messenger, kabibigay ko uli ngayon. Ano daw? Mamaya na lang yon sa second half. Sige. Yun nga, yung balikan natin itong si okay. Balikan natin itong sa Dagupan City. Yun nga yung may kaso nga, pero siyempre hindi nga pwedeng pag-usapan nga dahil nga nasa korte nito. Pero ang alam ko, kaya nga kinasuhan dahil ipinasa nila ng mabilisan. Yun yung kaso, yung budget noon. At itong nagamit naman nila yung budget. Wala namang budget na hindi nagamit ang city government. So, yun. Ang tinatanong niya, nasaan yung flood control budget? Maganda parinig natin Kasi may nasaan yung flood control project? Ba't sa kanya hanapin, hindi naman siya sa executive. Parang yung portion na yun na tinanong, para alam mo yung umalis si Councilor Dada, pagdating niya bumalik, ano na nga uli yung tanong mo? Kasi nga di ba wala nga siyang staff? Yung mga kailangan niyang hanapin o kunin, kailangan siya lahat ang gumawa. Pagdating niya gano'n, ano na nga ulit yung tanong mo? Kaya talang, siyempre tinanong siya ng, ano ka ba nung yung tinanong yung tungkol sa budget, kasama ka ba sa kaso daw sa sa korte tungkol sa budget? Yes, sabi na gano'n. Nasaan yung parang gano'n Parang ano yan, pinipigaan ng kalamansi yung wound. Pinipigaan ng kalamansi. Na yung tuloy-tuloy ang pag-torture. Kaya nga. Tapos na election, tapos na yung nakaraang administration, sila na ang kung merong super minority, si Councilor Dada Reyna Macalanda, super dahil mag-isa lang siya at wala siyang, literally dahil wala siyang staff. Actually, yung pagiging minority rin niya, hindi rin kinikilala kasi nga wala siyang kasi sabi, walang minority leader. Hindi nga siya ginawang leader pati. So, kumbaga sila, super majority dahil buo sila siyam lang natanggal. Yet, pilit dinidikdik at inaapakan yung iisang minority. Kung tutuusin, parang pinalabas na majority na sila lahat kasi nga hindi nga recognize si Councilor Dada. Buti na lang at pinagsasalita pa rin nila. Although kung minsan meron yung time diba na halos hindi nga nila tawagin. Pero yan, at least nakakapagsalita pa rin at nasasabi pa rin naman niya yung piece niya. Pero yon, merong kayo katulad nung pinarinig natin kahapon, privilege time. Ayun, tapos biglang sumingit in the middle ng pag ng kanyang privilege hour, privilege time. Tapos sasabihin niya, any question, kung may tanong kayo, handa kong sagutin. Kung kaya kong sagutin, sasagutin ko. Kanto samantalang privilege time ni Councilor Dada, ninakaw niya bigla yung bigla siyang umeksena doon sa privilege time. Parang ready siya for interpellation. Oo nga, hindi naman niya. Hindi siya ang nag-privilege. Hindi naman niya privilege time yon. May tinatanong lang, may tinatanong siya, tapos ako na yung sasagutin ko kayo, kanto kung meron kayong katanungan, kanto samantalang siya yung nagtanong na una, parang ganon. Ninakaw niya yung hindi na mamalaya dahil nga sa pagiging abala niya, siya na nga yung nagsusulat, siya yung lalakad, siya yung anggapoy na ganganto, bukor to lalanti, opposition, bukor to nit opisina to.
Kaya tuloy, ang tingin sa kanya ng mga Dagupeño, Wonder Woman, itong si Councilor Dada. Ayan. Pero yun nga, yung may bagong lumabas na nakita natin yung, kasi kahapon, boses lang niya, yung naririnig mo. Talagang iniwas yung camera sa kanya, saktong-sakto doon sa pagkat. Nung andun siya doon sa nakat. Pwede pa naman siya ipasok doon. Meron naman pala siyang nakafocus. Ayun. Kaya lang, wala siyang kopya noon. Ayun, yun nga ginamit doon sa tinatanong siya kung kasama siya nagkaso doon sa budget. Kwanto. At nasa na ngayon yung budget ng flood control. Kwanto. Doon lang ako natawa. Parang nanunuya. Oo nga. At saka, pagkatapos sa kanya, tatanungin, yung isa naman, parang hindi handa doon sa tanong kasi nga, kakarating niya, biglang, parang bumaba o ano na yun, tanong mo ulit. Pero yan, mga kaibigan, mamaya rin po, ipaparinig, siguro pag may time siguro na may imbitahan na rin natin dito si Councilor Dada para siya na rin yung magkwento, mga ganap diyan sa Sangguniang Panlunsod ng Dagupan, lalong-lalo na itong lumabas na issue. Ang naglabas naman actually ng issue ng flood control, si Councilor Neto Tamayo. Yung sabi nga niya na pakakasuhan daw sa legal office ng Dagupan City itong mga sangkot sa flood control. Kaya nga sabi niya, palakpakan natin kanto si Councilor Joey Tamayo, kantong Kapunti Pakbalot. Yan. 3 ulit yata sinabi na palakpakan, pero may narinig akong kalabog na pero wala akong narinig na palakpak. Pero mga kaibigan, bilis po na oras natin, ganap na pong alas 5:45. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. And restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Uy suki! Mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods. Groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon siya agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita.
Okay mga kaibigan, bilis na oras natin ha. Meron pa tayong 12 minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga. So ready na no si Richard dun sa voice clip. Voice clip ni Vice Governor Lambino. Tungkol naman ito sa flood control project sa lalawigan ng Pangasinan. Yun nga, one time nagbigay ng pahayag si Governor na walang ghost projects dito sa Pangasinan. Pero ang paglilinaw din niya, yung ghost projects na binabanggit niya sa Pangasinan that were being implemented by DPWH. So, walang ghost projects sa Pangasinan. Okay, ready na? Hindi pa rin. So yan po yung interview kay Vice Governor Mark Lambino nung Lunes pagkatapos ng regular session sa Sangguniang Palalawigan po. Pero eto po, pakinggan po natin si Vice Governor. Kaya nyo binabanggit yata yung tungkol sa flood control sa beach. We have to remember that the governor a month ago, diba? During the mining summit, nabanggit niya that the provincial government is going to initiate a massive flood management program here in the province. No, I will correct that. Hindi siya dredging per se. A flood management program that would address the perennial floodings here in the province of Pangasinan. Pero ano yung ating tina-target na areas? Sinabi ng ating gobernador, we have to focus on the root of the problem. Hindi po natin papasukin yung mga nationally initiated projects tulad ng mga construction na ginagawa ng DPWH. But we have to address what is the problem here in the province. And one of the biggest problems here is the major siltation of the river systems, particularly yung mga mouth na mga river systems. You have Agno, Mantal, tapos dyan sa Western Pangasinan, pati etc. etc. So yan po yung tina-target ng ating probinsya. And there are modalities under the Department of Environment and Natural Resources to address these problems. At yan po yung tinatap natin. Hindi po tayo magbabayad sa contractor or a private individual na tayo yung maglalabas ng pera. Kaya sabi ng ating gobernador, hindi po tayo gagamit ng pera ng taong bayan because these will be programs that will be initiated from the outside papasok. Makikinabang po ang probinsya at minimum or even no cost to the province. That's why magtatayo tayo ng isang Provincial Flood Mitigation and Management Office. So the name of the office alone, hindi siya flood control, hindi siya dredging, hindi lang siya restricted sa river restoration. Actually, hindi lang siya restricted sa mga ilog per se. We're talking about flood mitigation and management. So that will address the concern of flooding in general. Anong gagawin ng opisina na yan? To ensure that these programs na i-initiate through the province ay ma-address ito yung mga major problems na identify natin. Ano yung mga yan? Kaya dito sa river systems, how will you address the major siltation? Of course, one of the modalities or one of the solutions is to minimize or remove the siltation. Ano yung proseso? Siyempre, extraction of the silted materials there. Bibilhin yan ngayon ng private entity. Hindi tayo yung magbabayad para sila. Sila ang magbabayad para kung sakaling kukunin nila yung mga yung mga materials na yan. But like I said, it's not restricted to just that modality. How do you also mitigate flood? Pwedeng magtayo ng mga dike or etc. Those are some of the solutions for that. So it's not restricted to dredging alone or flood control projects alone, but we have to look at it from a macro perspective. So yan po yung difference ng programa ng probinsya doon sa mga piecemeal na projects na ngayon ay pinag-uusapan sa national media. Yes, because you cannot solve flooding by looking at the problem na isang aspeto lang. Hindi. Kasi ang pagbabaha, syempre, nandiyan ang ulan, nandiyan ang alon, nandiyan ang dagat, nandiyan yung dinadaanan ng tubig. You cannot solve flooding by just answering one problem. You have to look at it as a whole. So, ganun yung perspective ng probinsya. We have to look at the problem as a whole. And yes. Yung pag-create, sir, ng office ng Flood Mitigation and Management Office will need an ordinance.
Yes, definitely. It would need it would require an ordinance because creation of a new office yan, may mga position nila. Well, it can either be through an EO or it can either be through an ordinance. But definitely, pinag-usapan na namin yan, yung creation. Either through an EO or either through a full ordinance. Kasi pag EO, temporary pa lang yung mga positions niyan. But if you want to make it into a long-term program, you will institutionalize it into a formal office. And that's what's being studied now. By Next year na ito, sir. No. Ongoing na yung draft niyan eh. Ginagawa na namin ang draft niyan. Give us a few weeks kung na yan. Okay na, we're just finalizing. Kasi yung scope niyan, yung powers niyan, kung sino yung mga stakeholders na magiging kapartner niyan. Similar lang doon sa pinirmahan na MOU within DA. Pero ito, it's going to be an office na kung ano yung mga ahensya na magiging kapartner sa dyan. DNR, NGB, DPWH, local government units na dinadaanan. So, similar dun sa nangyari na MOU with DA pagdating po sa research para sa mga agricultural issues, ganun din yung inaayos natin na scope para po dito sa opisina na ito. So, one of the objectives, sir, is to come up with the master plan? Definitely. Alam naman po natin ang ating gobernador, he is an advocate of proper planning. Hindi yan gagawa basta-basta na isang programa na para sa unang hakbang lang. No. Ang mga plano ni Governor Gico para sa probinsya ay always looking at it from in the long term. Pero meron tayong mga immediate short term din na mga benefits. So, ganun ang pagplano po dyan. Sir, iba pa yung task force for Nabubuhay? Hindi, yan po yan. Yun yung magiging more or less formal name ng opisina. Sir, kasama dun sa project, yung whole flood mitigation is, nabanggit kasi ko na meron din mga infra. So dun pa lang Yes, because the infra projects are the modalities on how we will solve and mitigate and manage flooding. So it's not, like I said, hindi siya limited sa dredging, hindi siya limited sa extraction, hindi siya limited sa pagtayo ng mga gateways or bagong canals, hindi siya limited sa pagtayo ng mga dike, etc. So we have to look at what is the best solution for each area. Hindi nga pwedeng puro piecemeal projects lang eh. Yan yung nagiging issue ngayon sa national government. They have so many piecemeal flood control projects. May gagastos ng 50, 100 million sa 300 meters lang, pero yung the other side, doon pa rin lumalabas. So we have to look at it as a whole. Paano po yung mga existing na flood control? We have to integrate the existing flood control projects in the plan. Kasi hindi mo na, syempre, nandiyan na yan eh. So hindi natin pwedeng sabihin, dapat burahin yan. No, we don't do that. We have to make an assessment of the existing inventory, infrastructure that are there, and we have to integrate that into the master plan for the province. But if yung mga project is not, hindi siya... Well, that would depend on the recommendation or findings of the experts. That's why it's a collaborative effort, not just limited to the provincial government, but also involving different national government agencies, including especially the ANR, the DPWH, pati DA, syempre titignan natin dyan kung may mga maapektuhan ng mga agricultural areas, etc. Pati NIA, syempre kailangan kausapin kasi baka may tamaan naman tayo ng mga irrigation systems, etc. So it's going to be an all-encompassing approach to solve the flooding problem here in the province of Pangasinan. Yung sa local issues like localized floodings, that can be handled by the LGU itself. We have to look at it syempre from a macro perspective on the provincial level. We address the river systems kasi nandiyan yung nagagaling. We address the Lingayen Gulf as part, maybe a source of the problem as well. So yan yung mga titignan natin. But we have to look at it, like I said, probinsya po tayo, hindi tayo munisipyo lang. We have to look at it from the macro level. Okay, sa bahagi po yon ng tungkol nga yung issue nga po dito sa flood control. Yan, mga usapin tungkol sa flood control na niyanig hindi lang ang Metro Manila kundi ang buong bansa. Pero ito bago pa lumabas itong issue na to ng flood control dito sa bansa, bago pa lumabas itong issue na to, itong pinag-usapan na flood mitigation project proposal. Nailatag na ni ano yan? Yes, nung nagkaroon ng summit diyan sa Monarch Hotel. Guest speaker siya doon. Initiated by DNR. Siya yung guest speaker doon at saka nagkaroon tayo ng interview. Nailatag niya na yan yung plano nga niya na magkaroon ng
sariling isang departamento, isang unit na Under the provincial government. natutugon nga na ang pag-uusapan lang nila ay yung paano itong problem sa pagbaha, paano makontrol yung pagbaha sa lalawigan ng Pangasinan, at itong isasagawang dredging sa lahat ng kailugan dito po sa lalawigan ng Pangasinan. So yung malinaw pagkakasabi ni Vice Governor, isa lamang 'yon. Isa lamang 'yon sa sa mga gagawin, para kumbaga sa hinahanap nila yung ugat ng sanhi ng flooding. So siyempre mailog nga, silted na siya. So hanggang magtagal diyan mamaya yung mga kailangan luwagan. So maraming maraming marami siyang factors component. ito. Oo. At siyempre pinakauna, bakit Bukana? Mouth of the rivers ang unahin para yung daloy ng Maging tubig tuloy-tuloy. mas mabilis. Pero kahit yun din po pinag-aaralan, hindi pwedeng basta palalimin. Kailangan merong scientific study pa rin yan para hindi maapektuhan din yung ibang lugar upstream. Baka mamaya tuloy-tuloy na mabilis ang daloy ng tubig palabas sa Lingayen Gulf. Yung mapupunta sa mga farmlands ay mapipigilan. So, yun yung sinasabi ni Congressman Marco Huangco, na kailangan makuha na natin yung center line. So ibig sabihin merong parang tawag nito mga gadgets, parang GPS na kukunin kung gaano kalalim, gaano kababaw, at yung ilog, para siguro alam nila kung hanggang saan yung lalalimin o hanggang saan yung kanilang i-dredge, parang ganon. Pero siyempre nakakaintindi lang yan yung mga experts, mga engineers, mga eksperto, mga scientists. Pero yun nga, bagamat inanunsyo ni Governor Gico yun dun sa nasabing summit na ginanap sa Monarch Hotel, yung palagi ho naming sinasabi, pag nilatag na ni Governor yan, ibig sabihin long before na meron na siyang master plan at inaayos na yung mga bagay-bagay. So, hindi ito bago dahil yun nga, nakaplano na to para kay Governor Gico para sa lalawigan ng Pangasinan. Yan. At sa atanungan, naka-master plan ba yan? Alam naman natin, sabi nga, si Governor parang kumbaga sa advocate siya ng pagpaplano. Yung kailangan lahat ng ginagawa niya merong master plan. O nakaplano lahat yan. Hindi yung ratsada lang na ratsada. Kagaya nga yung mga nangyari nga nung mga nakalipas, basta kanunot kay Project si Kargam di Manay. Sama na bakantin lote, kantura, yung kumbaga sa para mabilis ma-implement. Parang mushroom, parang kaputi. Hindi na ipaplano, kumbaga sa although may plano do sa main project, pero yung as a whole, hindi po nagagawa ng master planning na tinatawag. Okay, pagbati natin ng good morning kay Sir Napoleon ko, mga suki sa Facebook Live, Roberto Nimer, Rafael Acosta Mangalyag Jr., kay Ernesto Mosada, Gaheto Emasa Landingin Benjamin, at sa lahat, at si Cora Aquino at Kuya Marjan sa Barangay Tubong. Good morning po sa inyo. Si Jolins Aquino, Ryan Sarate Kayabyab, Grace Matro, at saka si Nanay Dading, si Teresa Cornel, at si Ate Glo, kanto ay Gaheto Landingin Benjamin, at saka Glenn Makaalay, ayan, Glory Sanchez Maramba, at saka si Jefford Sandoval. Madam Rose K, good morning. Ganon din kay Marie at Nino, at saka kay Mamata and Tropa. Ayan. Kumusta po kayo? At saka kay DC Vian Venice Chua Armas. Okay, so mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Kuya Benji, ayan, kita ko yung ring mo. Kuya Benji Tan, good morning po. Wala na po, saka yung mga staff ng Tayas, ayan, na nakikinig po palagi dito. At saka yung mga, sa Chevy. Chevrolet Dagupan, good morning po sa inyo lahat. Ayan, pero mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras na tabayanan po ninyo, susunod agad. Early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro, programa Todo Balita. Komentaryo kami po inyo nakasama sa technical side si Richard Ulanday. Ako po si Liway Manantani Paragilan. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino.